Hi mga ka-furship! Welcome to my shelter series. So, syempre, regular visit, magpapakain tayo and then maglalagay ako ng bagong higaan para sa mga puppy and plano ko sanang paliguan sila kaya lang nakita ko tong matataas na damo. So, sana next week is mapadamuhan na natin para talagang safe na safe yung ating mga rescue dito. So, nakababa nga pala yung trapal kasi umulan kagabi. So, after kong maglinis is nagready na ako ng pagkain nila. Bali, may chicken yan and then rice and then bumili nga pala ako ng treats para paminsan-minsan may treats din sila and then yung water. Tapos ayun nga pala si Happy. And then ito nga pala si Brave. So after nilang kumain, ayan, lambingan ng konti. Tapos nagtry ako na lapitan si Brave kasi baka kako-friend na kami. Kaya lang hindi pa rin. Pero nakakatuwa kasi hinahayaan na niya akong lumapit sa kanya. And hindi na siya tumatayo kapag malapit ako sa kanya. So sana soon maging okay na kami ni Brave para mapaliguan ko na siya and then malinis ko yung kanyang tenga kasi super dumi talaga. So, sana soon mahawakan ko na siya and sana soon maging happy na siya sa feeling ko. Kung maa-adapt man siya, mas matutuwa ako. Pero kung hindi, okay lang kasi aalagaan ko pa rin naman siya. So, yan. Sa mga puntong yan is kinukulit siya ng mga puppy kaya medyo tumahol siya at nagalit. Pero, siguro mga ilang weeks pa siguro bago talaga totally na maging friend kami nito ni Brave. Kasi nakikita ko naman sa mga niya, sa mga galaw niya is medyo parang na-accept niya na ako kaya natutuwa naman ako. Kasi parang one time nakita ko siya yung buntot niya kaya lang nung pagtingin ko biglang hininto. Talagang talaga siya sa akin, napaka-attentive niya. Kapag tumitingin na ako or kinukuhaan ko siya ng video, talaga namang agad-agad naman siya nag-i-stop or umaalis. So, sana maging friend na kami para mapaliguan ko na nga siya kasi super dumi niya. And kung meron tayong budget is ipapacheck ko din yung kanyang kung pwede pa ba siyang maging normal, yung sa binti niya ba. So, yun, sa amo niya, sana hindi mo to ginawa kay Brave kasi mahal na mahal ka ni Brave kasi talaga nag-i-stay siya kung saan to nangupahan yung amo niya. Kahit na binulag na siya, kahit na itinulak na siya ng amo niya, na kamuntik niyang ikamatay, pero still napaka-loyal niya pa rin kasi dun sa inuupahan na parang maliit na kwarto ng amo niya is pabalik-balik pa rin daw siya dun. Kaya nakakalungkot na sa kabila nung ginawa sa kanya ng amo niya is ito pa rin si Brave is remain loyal pa rin sa kanya and siguro iniisip din ni Brave na baka balikan siya or baka yung amo niya is makasama niya ulit. So, kaya lang, hindi na talaga kasi nga yung amo niya is medyo nalulong doon sa isang na yung bisyo na naging dahilan kung bakit siya nabulag at saka kung bakit siya nagkaganyan. So, nakakalungkot lang. So, sana tayo maging mabait naman tayo sa mga aso at pusa kasi ang gusto lang naman nila is mahalin sila. Kahit hindi mo sabihing protektahan nila tayo is gagawin nila yun kasi ganun ang mga aso at saka pusa. Especially yung mga aso. Sila kasi talagang kahit ano pa yan, kahit ano ka pa, kahit mayaman ka or mahirap ka or marumi ka or mabaho ka, wala silang pakialam. Basta mahal ka nila ganun. Ganun sila ka-loyal. Kaya sana tayo maging mabuti tayo sa kanila kasi once na nagpakita tayo ng kabutihan sa kanilang isang beses, talaga namang panghabang buhay yun sa kanila. And kaya nilang ibuwis yung buhay nila para sa atin. Yung kahit hindi mo sabihin na tumahol ka. Kasi yung mga tao ngayon, parang ang tingin sa mga aso, sa mga alaga nila is parang alarm clock or security guard. So after nga nun is bumalik ako nung gabi kasi nag-aalala ako sa mga tuta kasi nga 'di ba ang mga puppies dapat 3 times a day kumakain. So bumalik ako sa shelter para pakainin sila ulit and then para ibaba yung trapal kasi sabi is magkakaroon daw ng bagyo. Kaya ang ginawa ko is pinakain ko muna sila and then ibinaba ko yung trapal para sigurado ako na safe sila.
nakakatawa naman kasi ang bilis nilang naubos yung hinihanda kong pagkain sa kanila, and ito yung mga puppy. Napakalalakas kumain. And then, binigay ko na rin yung food ni Brave. Kaya lang si Brave is nakasilip pa rin. Kumbaga nag-o-observe sa akin kung aalis ba ako o hindi. Tapos ayun si Muning. Ayun pagkain nila. So nag-iwan din ako ng pagkain. So hinanap ko yung kuting kasi may narinig akong kuting. Tapos ayan na yung mga puppy paubos na yung kanilang pagkain, and botchog na naman yung tiyan nila. Tapos ito yung isang pusa. And ayan na nga po si mahiyaing Brave. Lumabas na siya para kumain. Tapos itong ano na to is nag-aaway-aaway pa sila. So sabi ko no fighting. Tapos ayun yung isang Muning, bago lang to Ayan, maliit na yan. Siya muna yung pinauna kong pakainin. And then konting harutan, konting lambingan, konting halik-halik, konting yakap-yakap para sa mga puppy na to. And then after nyan, siguro huhugasan ko yung mga pinagkainan para tomorrow is naka-ready na siya kapag pakakainin ko sila. So sana patuloy niyo po sana akong suportahan kasi hindi talaga madali ang pagpapatakbo ng maliit na shelter. And ako, nananaginip. Nag-wish ako na someday magkaroon ako ng sarili kong shelter para, alam mo yun, yung parang magawa ko yung gusto ko, and then, yung comfort na gusto kong maranasan nila is magawa ko rin. So, after kumain ng kuting ay, tinaas ko na yung pagkain kasi baka ubusin ni Brave. So, para yan naman dun sa dalawang pusa na nasa itaas ng ng pader. So, ayan, nauna na nga yung isa. Ito ano rin to binulag din ito Pero ngayon, medyo okay na siya. So, ayan, nagpapaalam ako, parang ayaw pa rin nila kung tantanan talaga, hinabol talaga nila ako. Tapos, nung sabi kong alis na ako, ito si Brave ay lumabas, kaya natutuwa ako. Tapos, kaya lang nalalapit na ako, bigla akong tinakbuhan. Pero, it's a good sign. Tapos, pag uwi ko, ito na yung aking mga baby. Nakapalibot sa akin na para bang kala mo napakatagal naming hindi nagkita.